dekada 1980, dekada 90s, yun po ang dekada ng kaigtingan ng neoliberalismo sa Pilipinas. We were isolated. Kami ni George, ni Nelson, and ang tawag sa amin ay ng mga ekonomista ng UP School of Economics, rent-seeking. Yung bang hihingi ka na ng konting proteksyon para sa local industry, rent-seeker ka raw. Eh, ang dating sa pahinga ng rent-seeker, ay parang tong collector, tong patch. Di ba, June? Yun yung... And that's why, napakatindi po ng debate rin na nangyari sa NEPA noong panahon na yun. Kasi ang debate po ng panahon na yun, gagamitin pa ba yung word of protectionism? O gagamitin yung word of protection or promotion? So, may sabi na national economic promotion. Meron din nagsabi na huwag na lang i-spell out yung NEPA. Basta na lang NEPA. Pero, maaaring medyo nasalanta tayo ng neoliberalismo ng panahon na yun. Pero hindi tayo nasalanta sa pag-iisip. At yun po yung panahon ng 1980s, 1990s, matindi ang theorizing na ginawa ng NEPA. And I hope, Dindo, halukayin mo yun. Ano po yung mga kinalukay natin? Una, ang NEPA ay hindi equivalent sa autarky. Ang autarky po kasi, ang ibig sabihin nun, isasara mo ang bansa. Walang makakapasok na anumang foreign goods, foreign investment. Eh, hindi naman tayo North Korea. At ikalwa, we are not against competition. We are for fair competition. So, yun po ang unang niliwanag natin. Ikalwa, yung history ng economic protectionism or economic nationalism ay ginagawa naman ng lahat ng bansa. Case in point, nang madeklara po ang United States of America, hindi makakabangon yung gobyerno ni George Washington kung wala si Alexander Hamilton na industry minister na nagsabi, kung hindi natin paunlarin ang American industry, babagsak at babagsak tayo sa British colonialism. Babalik tayo sa Mother Britain, yung mother colonial country. So, ano po ginawa ni na Alexander Hamilton? Tinaasan nila ang mga taripa ng mga hindi lamang finished goods, pati mga industrial goods. At pinanganak na ang American industry. So much so, by the turn of the 19th century, meron na sila na muna sa pagtatayo ng car industry and then later on aviation industry. Yung pagluluwang po ng Amerika ngayon sa mga tinatawag nilang taripa, recent development lang yun. Ibig sabihin, matapos umunlad ang bansa, mataas na ang sophistication, saka na sila nagbubukat. Ganyan din po ang ginawa ng Hapon, ganyan din ang ginawa ng Korea, ginawa natin noong 1950s, pero sabi nga dito, kinalimutan natin, ginawa ng Korea, Taiwan, Singapore. By the way, Singapore is an industrial country, hindi po yan trading country. You'll be surprised. They produce a lot of industrial products, kaso high-value products. That's why this year, Singapore is led by manufacturing and growth. Anyway, 1970s, 1980s, iniwan tayo ng ating mga neighboring countries, Korea, Taiwan, Singapore, sapagkat iniwan natin yung policy of the 1950s. Yun po ang totoo. And then, so
So, ito sa aming pagsisiyasat, nakita namin na ang mga developed countries pala nag-develop because they have to grow their economy. They have to grow their industry, they have to grow their agriculture, and yung tinatawag na liberalization, nangyayari lang yan after they have achieved a certain level of development. Question! Anong bansa may pinakamataas na tariff pagdating sa mga ilang products? Ang sagot ko, Amerika. Meron silang tariff na as high as 250%. Basta yung product, ay kailangan nilang proteksyonan. Ganyan po ka, protectionist na ba? Tayo naman, pinakamataas yata natin tariff sa rice, sa kapain, mga 35%. But otherwise, wala pa sa 10% ng ating industry tariff at wala pa ako sa 15% ng agriculture sapagkat ang ginawa nito mga taga-School of Economics at saka sa NEDA, yung liberalization natin uniform, hindi case-to-case na grabe ho ang ginawa talaga ng kaya nga nagtataka ako kung bakit si Dondor Valeranda ang piniling NEDA Director General samantala yan ay prinsipe ng neoliberalismo. Kaya po, yung present Philippine Development Plan, ang laman, fiscal consolidation, need more borrowing and more dependence dito sa mga foreign creditor. Number 2, foreign, just opening up the economy. Number 3, public-private partnership. Number 4, conditional cash transfer. Yung pong apat na elemento na yan, lahat yan ay laman ng medium-term plan ni Gloria Macapagal Arroyo. In other words, ni-recycle. Pinagpapatuloy ang medium-term plan ni Gloria Arroyo. So, wala kayong maasahan ng pagbabagong malaki. Ang nadagdag lang ay merong wangwang. Anti-wangwang. Now, in the meantime po, sumusulong tayo sa isang maluhang krisis na global. Yung pong krisis ng 2007, 2008, 2009, balik tayo sa krisis na naman, ang tawag po dyan ay double dip recession. At pinagtatalunan sa America at sa Europe, are we in recession or not? The reality is they are in recession. At ano ang panugala nila? Ang panugala nila, isimbunan nila ang local industry nila. In other words, balik yung economic protectionism. At yung stimulus spending nila, ang una nila sinisave, yung kanila sariling industriya. So, si Obama sa Amerika, ang una, matapos yung mga bago, ang isinave niya yung Detroit. In other words, sabi nga nung nagtaka nga ako, ang chief economist ko ng World Bank ngayon ay si Lipo, isang chief. Ang sabi niya, ang lesson ng global crisis, ang mga developed countries pala, one way or the other, ay nagtutulak ng industrial policy. Anong industrial policy? Is another term for economic protectionism, which is another term for economic nationalism. At ang number one example ngayon ng economic protectionism and economic nationalism ay yung pong ating neighbor sa North. Ano po yung neighbor na yun? People's Republic of China. Ang China po, makita nyo, pagdating sa export, uunahin nila yung kanilang product. That's why meron silang 2-tier policy sa currency. Number 2, papapasukin nila ang foreign investment on one condition. Hindi kayo pwede pumasok yung sinasabi kanina ni Juan na 100%. Hindi pwede yun. You have to look for a Chinese partner and you have to transfer the technology. Kung wala yung ganong program ng China, wala sila ngayong electronics industry, nangunguna sila ngayon, wala silang telecommunication industry. Kaya alam po nyo, yung MyPhone, kaibigan natin sa Solid City,
Nakita nila, pwede pala umaga ng mura, gumawa ng BlackBerry out of cheap imported telecom materials. Wala rin silang high-speed train, at ngayon, nirereklamo ng General Motors, pinapapasok sila ng China para magtayo ng green car, pero ang requirement ng China, you have to share the technology. At yun po, yung aming pinaghirapan nila June, Mendoza, ni Nelson, nang sinabi namin, ang essence naman ng economic nationalism, hindi naman sa issue ng tariff. Isa lang instrumento po yun. Hindi issue ng pagsasara o pagbubukas ng economic borders. It is, ang essence po ay capacity building. Capacity building. You have to acquire the technology, you have to acquire the skills, and then pag lamang ka na, okay, let's trade, let's open our market. So, okay lang tayo sa global integration so long as we can define the terms of incorporation in the global market in terms of our national interest. So, sana hindi manghinawa itong mga kabataan sa Adam Zone. Kayo ang bagong dugo, kayo ang bagong katipunan sa ekonomiya. Ipagpatuloy natin ang pagtatayong muli ng ekonomiyang Pilipinas. We were second in Asia, second to Japan in the early 60s. Probably we can be number 1 in Asia. Thank you.